Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Oras natin ganap ng alas 5 ng umaga. Ayon yan sa Philippine Standard Time. Bago na, gising na, hindi ba masarap sa pakiramdam pag halos sasabayan mo yung pagsikat ng araw? Dahil marami kang magagawa. At isa pang advantage yan ay maaga ka rin makakapagpahinga. Kaya naman, bago na at simulan natin kasama kami dito sa Panahon TV. Ito ang Panahon TV Weekend Edition, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Sabay niyo rin kaming mapapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Ako ang inyong mga kasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Ngayon po ay araw ng Sabado, April 26, 2014. Simulan natin ang ulat panahon natin sa ating weekly weather recap. Una, kung matatandaan natin, nakaranas tayo nitong Sunday hanggang Wednesday ng low pressure area at nakakaranas tayo ng masamang panahon hanggang Wednesday. Pero nakaranas naman tayo ng magandang panahon pagdating yan ng Thursday and Friday. Dulot pa rin yan ng easterlies na umira lalo na dito sa may northern part ng Luzon. At ngayong umaga ay makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Weather Forecaster Manny Mendoza para magbigay linaw at idea kung ano ba ang maasahan nating panahon ngayong Sabado. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Jessie, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Mr. Mendoza, nakaranas nga tayo ng masamang panahon o meron tayong binantayan na cloud cluster nitong mga nakaraang araw. Ngayon po ba ay may nakikita tayong grupo ulit ng kaulapan dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Tama ka doon, Jessie. Yung nakikita natin yung may bilog pong ito, yung po ang dati-rating cloud cluster. Medyo natunaw na po ang mga ito, medyo nalusaw na. At sa kasalukuyan po, meron po tayong isang cloud cluster. Ito po sa aking kamay. Ito po ay nasa layo na mahigit na 4,000 kilometro sa silangan po ng Mindanao. Ang coordinates po niya ay 6.0 degrees north, 148 degrees east. At dahil nga po ito isang ganap ng low pressure area, may posibilidad po itong maging isang ganap na bagyo sa susunod pong mga araw. Kaya lamang po dapat mamimit po niya ang mga criteria for the formation of tropical cyclone. At ito nga po ay ating binabantayan at posible nga po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod pong mga araw. At ayan nga, narinig natin si Mr. Mendoza, merong low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na maaaring pumasok sa atin sa susunod na araw. Kaya naman magbantay tayo sa lagay nitong panahon. Sunod na katanungan lang po, ngayong tag-init ay nararanasan natin yung mainit at maalinsangan na panahon. Ano po ba ang mga naitalang highest temperature kahapon? Tulad po ng nakikita natin, yung Tugigaraw pa rin po yung pinakamataas ang naitalang temperatura kahapon. 39.0 degrees Celsius, Naiya Parañaque, 36.9 degrees Celsius, Sanglay Point, Cavite, 36.8 degrees Celsius, General Santos sa Mindanao po ito, 36.6 degrees Celsius, Dagupan City, 35.5 degrees Celsius. Ayan mo. Salamat po, Mr. Mendoza. Ibang usapan naman po, may nangyari pong fish kill sa La Union Region 1 noong April 24, 2014. Ano po ba ang naging sanhi nitong fish kill nito? May kinalaman po ba ito sa nararanasan nating panahon? Actually, may kinalaman nga ito sa init ng panahon at yung ating sea surface temperature ay medyo tumaas. Kaya yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit po nagkaroon ng fish kill sa La Union noong isang araw. Pero para po makumpleto ang information tungkol po sa bagay na ito, tayo po ay kumuha ng impormasyon sa Department of Oceanography, lalong-lalo na po sa mga oceanographers dyan po sa University of the Philippines. Follow-up question lang po, Mr. Mendoza. Kung umiinit po itong sea surface temperature natin, gaano po ba kalalim ang inaabot nito? Actually, dahil nga po sa panahon nga ng tag-init, or hot or dry season sa bansang Pilipinas, medyo lumalalim po yung naaabot na lugar nitong ating tinatawag na sea surface temperature o mainit na panahon na yung pong tubig sa karagatan ay umiinit din. At yun po ang dahilan kung bakit namamatay po yung mga isda. Hindi ko lang po matiyak kung gaano kalalim ang naaabot nga po ng sea surface temperature o yung pong init ng tubig
Kaya sa akin po palagay, sa panahon po ng tag-araw o tag-init, medyo mainit-init po ang dating nito sa mga mangingisda at lalong-lalo na po sa isda sa karagatan, medyo malalim po ang naaabot o nararating ng sea surface temperature o mainit na tubig dito po sa karagatan. Sa puntong ito, Mr. Mendoza, ano po ba yung inaasahan nating lagay ng panahon base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Para po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, hanggang May 2 po yung ating weather outlook. Easterlies pa rin po ang nakaaapekto sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa Luzon at Visayas. At dahil nga po sa easterlies, ang buong kapuluan, ang bansang Pilipinas po ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan o pakidlat pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Siyempre pa po, magkakaroon po ng maalinsangan at mainit na panahon sa bansang Pilipinas. Kasama po diyan ang Metro Manila. At ang range of temperature over Metro Manila is from 25 degrees Celsius to 34 degrees Celsius this very day. Panghuling katanungan na lang po, ngayong Abril ay nakaranas tayo o meron tayong average na 0 to 1 na bagyo. At dahil huling linggo na po ng Abril at inaasahan na nating papasok ang Mayo, ano po ba yung average na bagyo na inaasahan natin pagdating ng Mayo? Pagdating po ng Mayo, ang expected po na numbers of tropical cyclone to really hit the Philippines or to really enter the Philippine area of responsibility ay 1 or 2. Sa July po, 3 or 4. Sa June po, 2 or 3. Sa August, 3 or 4. Ang ibig ko pong sabihin, 1 or 2, ganito po yan. Alam po naman natin na sa bansang Pilipinas, pagbuwan po ng Mayo, apektado po tayo ng unang-una easterlies. Pangalawa, intertropical convergence zone. Pangatlo, southwesterly wind flow or southwest monsoon. Kapag nga po present na yung intertropical convergence zone, aakyat na po ito from April to May, aakyat na po siya galing sa equator, patungo po siya ng Mindanao. Kapag present na po ang 3 weather systems na ito, sigurado po magkakaroon na po ng formation ng tropical cyclone sa Philippine Area of Responsibility or outside the Philippine Area of Responsibility. Kasi alam po naman natin, there are plenty of moistures present at the surface of the sea during the month of May, June, July, August, pagkat present nga po ang mga 3 weather systems na ito na atin pong binabantayan taon-taon. Kaya nga po, ang aking pong masasabi ay tayo po ay maging mapagmasid, tayo po ay laging maging handa ng mga Pilipino pagkat darating na nga po yung mga pag-ulan, darating na nga po yung mga panahon po ng tagbagyo, lalong-lalo na po this coming May. Pagkat alam po naman natin na kapag present na nga po ang 3 weather systems na ito, makikita po natin, mababanaagan po natin, at tiyak na malalaman po natin na yung pong mga criteria for the formation or development of tropical cyclone ay mag-i-exist. Makikita na po, yung po'y katulad halimbawa ng sea surface temperature. Dapat ang sea surface temperature po ay 28 degrees Celsius. Isa po, dapat po tayong merong wind convergence, meron pong magandang wind circulation, yung pong low pressure area na yaon. Isa pa po, dapat meron po tayong vertical wind shear coming from taas po ng low pressure area na ito. At isa po, kinakailangang mainit na mainit po ang panahon at meron pong mga series of low pressure areas from east to west of that particular low pressure area. Kaya tayo po ay maging handa pagkat darating na po yung panahon po ng mga tag-ulan kasaba ay yung mga pagkidlat at pagkulog dito po sa buwan ng Mayo 2014. At ayan nga po, narinig natin si Mr. Mendoza, maaaring umabot hanggang 2 bagyo ang maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at narinig natin kung ano ba yung mga dahilan na maaaring mabuo nga itong bagyo. At natunghayan natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Ngayon naman para sa ating sunrise at sunset. Ang sunrise natin magaganap yan 5:36 ng umaga at lulubog naman ito 6:12 ng gabi. Para naman sa ating phase of the moon, ang moonrise natin ay nasa 3:05 a.m. Ang moonset natin magaganap naman yan 3:31 p.m. Meron niyang illumination na 13%. At para naman sa phase of the moon,
sa April 29, 2014 to 14 ng hapon, magaganap ang new moon. Bagamat hindi ito visible sa ating kalangitan, ito ang pagkakataon na ang buwan ay nasa pagitan ng araw at mundo. Hindi ito makikita o visible dahil ang parte ng buwan ay nakaharap sa atin na hindi nasisinagan ng araw. At isang pambihirang astronomical event pa ang magaganap rin sa April 29. Yan ay ang annular solar eclipse. Ito ang event kung kailan ang buwan ay dumadaan sa harap ng araw. At dahil sa mas maliit ang diameter ng buwan kumpara sa araw, nagbibigay ito ng anyo ng Ring of Fire. Mangyayari ito 11:52 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Sa ngayon, hindi ito magiging visible sa atin pero posible itong makita ng mga kababayan natin sa French Southern Antarctic Island maging sa Australia. Last year, May 10, 2013, naganap din ang isang annular solar eclipse at naging visible ito sa southern part ng Pilipinas. At yan ang mga astronomical event na dapat nating pakaabangan. Samantala, para sa ating tidal prediction along Manila Bay, hatid sa atin ng NAMRIA, ang high tide natin ay 8:38 ng umaga. Yan ay may 0.64 meters na level. Habang ang low tide naman natin ay alas 2 ng umaga at yan ay may 0.09 meters na level ng water. Marami pang dapat pakaabangan kaya naman tutok lang dito sa Panahon TV Weekend Edition.